Sumbong ng isang babae, ninakaw raw ng grupong sinalihan niya ang kanyang beauty. Aba, matindi. Anong klaseng grupo ba yan at parang nakakapangit yatang sumali? Nagpadala ng mensahe sa resibo ang 49 na taong gulang na si Minerva. Hindi niya tunay na pangalan. Reklamo niya, may ninakaw raw sa kanya na buong buhay niyang iningatan. Para mas makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang sumbong, sinadya ng resibo si Minerva sa Tanay Rizal. Kwento niya, matagal na raw siyang naninirahan dito sa Rizal at dito na nga siya nakapag-asawa at nagkaanak. Git ni Minerva, pang girl next door daw ang kanyang beauty noon. Pero ngayon, sumbong niya sa resibo, mayroon daw nagalit sa kanya at ninakaw ang kanyang ganda. Ganito po kasi, ang ganda ko talaga yun yung kininakaw nila. Ang may atraso daw sa kanya, isang babaeng nagangalang Heidi na siyang leader daw ng sinalihang grupo. Hinala niya, pinaalbularyo raw siya ni Maring Heidi para makuha ang kanyang itsura. Kasi maganda ako sobre. Nasa kanila po sir, pinagatian, mga pangit po sila pareho. Kaya ninakaw. Ipinakita sa amin ni Minerva ang kanyang mga lumang litrato. Dahil medyo kupas na, in-enhance namin ang mga ito para mas makita ang dati niyang mukha. Nang pagtabihin ng before at after look niya, Maganda dito, hindi ito. Ako ang maganda dati, hindi itong picture. at para maibalik ang kanyang ganda, lumapit daw siya sa isa pang albularyo na kamiyembro niya sa samahan. Tutubusin ko na yung ganda ko. Bali, nag-ipon ako ng pera ko. Nung tinubos ko po ng 16,000 yung ganda ko. Maganda po sir ang usapan namin lahat-lahat. Ibibigay yung kumpleto kong ganda, walang kakulang-kulang. Lahat ng ninakaw sa katawan ko. Yun ang usapan namin. Siyempre, albularyo sila. Wala silang hindi kayang gawin. Pero sa halip na mag-come back to the young and beautiful you, ang albularyo ng samahan, tinangay naman daw ang kanyang salapi. It's giving scammer. Nung araw na yon, kinabukasan, hindi na po bumalik si Master diyan sa farm. Dumating yung amo namin na magkasama. Hindi na bumalik. Hanggang ngayon, hindi na sir bumalik. Ito po ang dokumentong sinasabing inisyu kay Minerva ng grupong sinalihan niya. Para bagang certification na nagsasabing siya'y legit na miyembro ng grupong ito na kanyang sinalihan. Ayon po sa dokumentong aming nakalap, binibigyan daw ng otoridad ang bawat miyembro ng grupong ito para maging isang pulis o militar, para bagang uniformadong personnel ng gobyerno. Ang tanong, anong grupo nga ba itong sinalihan ni Minerva sa mga papel na kanyang hawak? Si Minerva daw ay isang duly appointed na tao at may parehong kapangyarihan umano sa mga pulis at militar. Sa pagsasaliksik ng resibo para malaman kung ano nga ba ang grupong sinalihan ni Minerva, nakilala namin si alias Boyet, 23 taong gulang. Kwento niya, taong 2022 nang hikayatin siya ng isang dating katrabaho na sumali rito. Bale sa simula, meron kasi silang tinatawag na orientation. Bale, sabi nila hindi daw magkakaroon ng, or kahit wala ka sa gera, may sahod ka pa rin. Starting na sahod ng pinakamababang ranggo, 30,000. Tapos habang umaangat yung ranggo mo, madadagdagan ng 10,000 per month. Dahil na rin sa mga pangakong makakakuha raw siya ng benepisyo, agad naman siyang sumali. Pero makalipas naman 2 buwan, tumiwalag na sa grupo si Boyet. Kaya umalis na, ayoko na ituloy kasi wala naman nangyaring progress na sinabi nila na pag tapos nitong pag-assemble. Kasi kailangan daw nilang magkaroon ng 100,000 na member. May 12, 2026, kasama ang barangay, pinuntahan ng resibo ang sinasabi ni Minerva na farm. Sa bungad, mapapansin ang magkakatabing bahay at mga nakasampay na damit. Ayon sa barangay, isang maliit na komunidad daw ito na dayo sa kanilang lugar at bihirang bumaba sa bayan. Sinubukan naming makausap ang grupo, pero ilang saglit pa'y bumalik ang nagpakilalang bantay at sinabing no comment daw sila. Sabi po niya sa akin, yung nakausap ko babae, tatatluan daw po sila doon na pare-parehong babae. Hindi daw po sila makikipag-usap. Ayon sa kapitan ng barangay, minsan na rin daw nilang sinubukan kausapin ang grupo, pero hindi rin daw sila hinarap nito. Ano nga po, merong nga pong nag-report sa amin, na merong nga daw pong
mga samahan na nariyan po sa lugar ng Dalawang Kawayan, sige, bumaba kayo, kakasuhan namin kayo ng trespassing. Pero teka, sa lahat ng isyu na kinasangkutan umano ng grupo sa pagsisiyasat ng resibo, wala namang konektado sa pambabarang o kulam. Kung hindi miyembro ng samahan ang may kagagawan, sino kaya? Sa pag-iikot ng resibo, napag-alamang hindi lang pala ang grupo ang inaakusahan ni Minerva na nangunguha ng ganda. Katulayan, ang isa niyang kapitbahay, misa na siyang inireklamo. Pag naka-lipstick yan, nagwawala yan. Inagaw mo ang ganda ko. Marami na siya naging kagalit dito sa amin. Lahat ng kagandahan ng aking anak, ikaw ang kumuha. Pati ang ganda ko, kinuha mo. Pabalik-balik siya, hindi siya titigil. Nung tumagal na, kumuha po siya ng bato at binato ko yung bahay ng magulang ko. Tapos natamaan po yung bintana. Yun po, basag po yung bintana. Kaya yun, nung araw na yun, siyempre, binablatter namin siya. Ito po yung jealousy. Ngayon, ito nga po ang nangyari yan. Jealousy ito, nabasag yan lahat. May 14, 2026 dahil napansing kakaiba raw ang inaasal ng kanyang magulang. Sa hiling na rin ng kanyang anak, dinala ng resibo si Minerva sa isang psychiatrist para malaman kung may mas malalim pang kondisyon na kailangang bigyang pansin. Matapos kausapin ng doktor at magsagawa ng diagnostic psychiatric tests, natuklasang hindi kulam o anumang bahika ang ugat ng sama ng loob ni Minerva, kundi mga seryosong sakit sa pag-iisip. Clearly, she's delusional. May mga persecutory ideation siya, na pinagkakaisahan siya, paranoid ideations. I think she's more of bipolar with psychosis. Pag siya ay, at binanggit ng anak, pag siya ay nagsusumpong, minsan nakakapanakit, kailangan ng regular na inuman ng gamot. Sa parehong araw, pinasuri din ng resibo sa isang endocrinologist si Minerva para mapatignan na ang iniinda niyang goiter. Sa kanya parang may bukol talaga kasi na obvious, no? So pag ganyan, ang ginagawa namin, ang unang step natin talaga is to do ultrasound. Ang reason noon is ipapakita niya sa atin based sa characteristic sa ultrasound kung ang bukol ba ay may risk o mukhang malignant or cancerous o mukha namang benign. Para sa pamilya ni Minerva, umaasa silang maibabalik sa tamang pag-iisip ang kanilang ina dahil ang mahalaga raw para sa kanila yung nasa loob ng tunay na ganda ng kanilang ilaw ng takanan. Nagpapasalamat po ako sa GMA Resibo po sa pagtulong po nila sa magulang ko para po mapagamot. Laking tulong na din po na magkaroon po siya ng maintenance araw-araw para gumaling po yung gator niya. Sana po gumaling na po siya para po bumalik na po siya sa dati. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel